Pagkatapos, nagising si Siggy sa isang bangungot tungkol sa tattoo, at nakita sina Tom at Izzy sa kanyang kwarto. Gulat siya at tinanong kung paano sila nakapasok at bakit ginagalaw ni Izzy ang kanyang mga damit. Biniro ni Tom na bahagi ng tradisyon ang maghanap ng porn sa kwarto ng isang lalaki, habang sinabi ni Izzy na karaniwan din ang pagsulat sa noo ng natutulog. Napansin ni Siggy ang nakasulat sa kanyang noo at tinanong ang kung bakit nila lahat ginagawa ito sa kanya, samantala, naalala naman ni Siggy ang taong parang oso na muntik na siyang patayin. Sinabi ni Tom na nailigtas si Siggy dahil sa biglaang pag-activate ng kanyang tattoo, at agad napaisip habang tiningnan ni Siggy ang kanyang tattoo nang naguguluhan. Masiglang tinanong ni Izzy kung kumusta ang tulog niya at agad sinabi ang kanilang pakay, gusto nila siyang sumali sa kanilang operasyon. Naguguluhan, nalaman ni Siggy na miyembro sila ng US Armed Forces na nagtatangkang hulihin ang isang taksil na mananaliksik na nagpuslit ng mga tattoo palabas ng bansa. Ipinahayag ni Izzy ang kanilang misyon na bawiin ang mga ipinuslit na tattoo kasama ang kay Siggy. At nagulat si Siggy nang malaman niyang sila ay kabilang sa hukbo. Binalaan ni Tom na mahirap tanggalin ang tattoo kapag nakadikit na ito, at kung tatanggihan ni Siggy ang kanilang alok, baka kailangan nilang putulin ang kanyang braso. Nakangiting kinumpirma ni Izzy na ito na ang pinakamainam na senaryo. Nabahala si Siggy at humiling ng sandali. Ipinaliwanag ni Tom na ang tattoo ni Siggy, na kilala bilang Voidmaker, ay lumilikha ng mapanganib na kapangyarihan na sumisira ng lahat at hindi mapigilan, at kung hindi makontrol ito, maaari nitong lamunin si Siggy at magdulot ng kanyang kamatayan. Pinayuhan ni Izzy si Siggy na mag-ingat at sundin ang kanilang mga payo upang maiwasan ang mga problema. Naiinis, hinawakan ni Siggy si Izzy at inakusahan silang dinala siya sa gulong ito nang walang paghingi ng tawad. Subalit mabilis na pinatumba ni Izzy si Siggy sa lupa, pinaalalahanan siyang ang kapangyarihan ay may kapalit at binanggit ni Izzy ang sariling pakikibaka sa pagiging nakulong niya sa katawan ng isang bata at hinikayat si Siggy na pag-isipang mabuti at iniwan siyang nag-iisip habang umaalis. Si Siggy, mag-isa sa kanyang kwarto, ay nagtatanong kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa paaralan kung saan ipinakilala ni Izzy ang sarili bilang Bluesy Frizzy mula sa Los Angeles, na humihiling na tawagin siyang Izzy. Nagulat si Siggy habang si Taoko ay nagbibiro tungkol sa isang stalker. Hinangaan naman ng ibang estudyante ang kakyutean ni Izzy. Habang binati naman ni Izzy si Siggy na sobrang nahihiya dito. Sinabi ng guro sa klase na maging mabait sa bagong estudyante, na nagbabantang siya ang haharap sa sinumang mambubuli dito. Bago umalis, tinanong ng mga estudyante si Izzy, at may nagtanong kung paano niya kilala si Siggy. Nilapitan ni Izzy si Siggy. Hinawakan ang likod nito, at sinabing normal lang sila na magkakilala. Hindi komportable si Siggy sa ginagawang paghawak ni Izzy. Habang palihim na inilalagay ni Izzy ang isang papel sa bulsa niya. At biglang hinarap ni Taoko si Izzy, inakusahan siyang sinusundan-sundan si Siggy at sinisira ang reputasyon nito. Samantala, sumigaw si Siggy mula sa malayo, habang pinipigilan ng kanyang mga kaklase, sinusubukang linawin ang hindi pagkakaintindihan, ngunit niloloko siya ng mga estudyante, at itinapon siya sa bintana. Agad naman lumapit si Izzy kay Taoko at ginulat siya nang makilala bilang kaibigang kababata ni Siggy. Nang asar na sinabi ni Izzy na selos si Taoko, na nagdulot sa kanya na mag-react ng may pagkasuklam at sabihing tigilan na ang pagiging bastos, at habang pinagmamasdan ni Izzy si Taoko ay agad napansin nito ang malaking melon, at nagsiselos kung paano ito nagkaroon ng ganoon sa murang edad. At habang ginagawa ni Izzy ang kalokohan niya ay nakita sila ni Siggy na sobrang ikinagulat nito at bigla rin lumabas ang iba pang mga estudyante na nanunood ng tahimik dito. Pagkatapos habang dumating na ang kanilang guro, di pa rin makapaniwala lahat ng estudyante kung paano nilaro ni Izzy ang melon. Samantala, makikita rin si Izzy na may bukol sa ulo ay nagtataka kung sumobra ba siya sa paglalaro ng melon. At ang eksena ay lumipat sa isang tensyonadong pag-uusap nila ni Siggy na nagtatanong kung bakit lumipat si Izzy sa kanilang paaralan at ano ang mga plano niya. Si Izzy, na may halong pangungutya, pinuri ang paghampas ni Siggy sa pader at binibiro na dapat magkasama sila para sa kanilang kapwa kaginhawahan. Si Siggy, na kinakabahan, tinanong kung totoo ba ang sinabi ni Izzy na kung hindi na ba talaga siya tumatanda. Biglang naman lumitaw si Tom na nagsasabi na ang tattoo ng lieutenant ay nagpahinto ng kanyang pagtanda. Naagad siyang sinipa ni Izzy na nagpapaliwanag na tulad ng droga, may mga bihirang side effects ang mga tattoo. Habang nagpupumili tumayo, sinabi ni Tom na ang mga tattoo ay sinaunang relikya na puno ng misteryo. At nabigla si Siggy at tinanong kung gaano na ito katanda.
Pinipilit ni Izzy si Siggy na sumali sa kanilang adhikain at nagbabala sa mga hindi kanais-nais na mangyayari kung hindi ito sasali. Sa katahimikan, tinanong ni Siggy kung may mga panganib ba sa pagsali sa kanila. Inamin ni Izzy na posible ito. Habang nag-iisip, tinanong ni Siggy kung ano ang kanilang ipinaglalaban. Ipinaliwanag ni Izzy ang kanilang misyon na pigilan ang digmaan, binanggit ang lumalalang pandaigdigang relasyon at ang mapanganib na pananaliksik ng kingdom sa mga tattoo. Natahimik ang eksena pagkatapos marinig ni Siggy si Izzy. Pumayag siyang sumali, ngunit binalaan na pipigilan niya sila kung siya'y niloloko. At agad nagpakilala si Izzy bilang si Bluesy Frozy, isang tenyente ng US Army, at si Tom bilang si Sargento Tom Shredfield, na tinatanggap si Siggy sa Team Blue Moon. Pagkatapos, tumunog ang kampana ng paaralan, hudyat ng pagtatapos ng tanghalian, at itinuro ni Izzy kay Siggy ang isang papel sa bulsa nito, sinasabing mag-uusap sila mamaya. At may pahabol at binalaan pa ni Izzy si Siggy na huwag maging pabigla-bigla, at isiniwalat na dugo ang trigger ng kanyang tattoo. At agad na umalis kasama si Tom, samantala, naiwan naman si Siggy na nagtataka. Kalaunan, habang naglalakad sinabi ni Izzy kay Tom na inosente pa rin si Siggy. Pinuri siya ni Tom at sinabing ang mga kabataan ay pinapatakbo ng emosyon. Iginiit ni Izzy na itago nila ang kanilang plano mula sa headquarters upang maprotektahan si Siggy at maiwasang gawing eksperimento ito. Sumasang-ayon si Tom, binibigyang diin ang pangangailangan ng pagiging maingat, binigyang diin ni Izzy ang pagsasanay kay Siggy na lumaban gamit ang kanyang tattoo at sinabing wala ng atrasan. Biniro siya ni Tom tungkol sa pagiging maluwag at sa pag-aalala niya sa mga nawawalang bata. At matapos ang maikling katahimikan, sinabi ni Tom na kukunin sila ng marine ng taxi at umalis. At naiwan mag-isa, tiningnan ni Izzy ang larawan ng isang babae sa kanyang pendant. Nagbago ang eksena sa isang lugar at makikita ang isang digmaan na may halimaw pa. Pagkatapos, isang batang babae na nagngangalang Prinsesa Ariabata na naglalaro at nagtanong para sa ulat ng sitwasyon. Ang kanyang tauhan na si Captain Agita ay nagulat na nasakop na nila ang mahahalagang infrastruktura at natalo na ang mga bantay ng hari na may ilang natitirang sundalo na nagtatanggol sa kastilyo. Sa tuwa, inutusan niya si Captain Agita na ipagpatuloy ang susunod na yugto ng kanilang plano. Sumang-ayon agad si Captain Agita na agad na imobilisa ang mga puwersa. Inihambing ni Prinsesa Ariabata ang pagsakop sa isang bansa at inihalin tulad ito sa isang tutorial battle sa RPG. At ipinahayag ang kanyang hangarin na sakupin ang buong mundo, lipat ang eksena, at umalis si Siggy sa kanilang bahay. Iniisip kung paano ilalayo si Taoko kay Izzy. Tiningnan niya ang papel na ibinigay ni Izzy, nagtatanong kung talagang ito'y patungo sa isang lihim na taguan ng kanilang grupo. Pinindot ni Siggy ang doorbell, at agad siyang sinalubong ni Tom. Samantala, makikita na nagtatago si Taoko, nagdududa sa mga kilos ni Siggy mula nang dumating si Izzy. Subalit nagdesisyon siyang bigyan ng space muna si Siggy, ngunit plano niyang tanungin pag-uwi ito. At pagkatapos, biglang lumapit ang isang kahina-hinalang babae, at agad ginamit ang kanyang kapangyarihan kay Taoko, lipat ang eksena sa loob ng bahay, at nagulat si Siggy sa normal na itsura nito, at nagtataka kung paano sila nagkakaroon ng military business dito, at nakakita rin siya ng video game, na ikinagulat din niya ito at biglang nakatanggap ng tawag si Siggy mula kay Izzy na humihingi ng paumanhin sa pagka-late at sinasabing magtanong kay Tom habang naghihintay. Narinig ni Tom ang usapan at nagtanong kung kausap ba ni Siggy ang tenyente. At sinabi ni Izzy kay Siggy na darating siya kaagad at biglang binaba ang tawag, na iwan si Siggy na nababahala. Samantala, may isa pang tumunog na telepono at agad sinagot ito ni Tom matapos hilingin kay Siggy na kunin ang kahon sa basement. Pumunta si Siggy at iniisip ang mga gamit ng sundalo, samantala, nagulat si Tom nang marinig sa telepono ang isang kudeta sa kaharian, kinumpirma ng tumatawag na pinatay ni Prinsesa Ariabata ang hari, Reyna, at kanilang mga tagapaglingkod. Naiinis si Tom sa katigasan ng ulo ng prinsesa na naglalagay sa panganib sa kanilang estratehiya para sa kapayapaan. Samantala, natuklasan ni Siggy ang isang nakatagong maluwang na silid, na nagpapatunay ng kanyang hinala na ito'y isang taguan. Tinapos ni Tom ang tawag at nagpasya na ipaalam agad ito sa tenyente. Subalit, biglang tumunog ang doorbell. At pagbukas ni Tom ng pinto, siya ay agad inatake at sinaksak. At makikitang si Taoko ang gumawa nito, na tila wala sa katinuan, nagtanong kung nasaan ang bata bago muling sinaksak si Tom. Samantala, habang dala ni Siggy ang bagay na hiniling ni Tom, nagulat siya nang makita si Tom na sugatan at si Taoko ang gumawa nito. Nagbago ang eksena kay Izzy na natapos na ang kanyang gawain. Subalit tumunog ang alarm ng kanyang telepono
at isang hindi kilalang tao na may tattoo ang lumitaw, tinatanong kung nakakakita ba ang aparato ni Izzy ng spatial ripples. At agad inatake ng hindi kilalang tao si Izzy na nagdulot ng pagsabog na nagbasag sa mga bintana. At habang naiwasan ni Izzy ang isang attack mula sa isang hindi kilalang lalaki na nagpapakilala bilang Lakha, kilala din sa tawag na Behemoth Viper ng Prinsesa Aryabhata's Tattoo Squadron. Ibinunyag ni Lakha na patay na ang hari at reyna, at siya ay naglilingkod na sa bagong pinuno, si Prinsesa Aryabhata, at biglang walang tigil na inatake ni Lakha si Izzy. At kahit na naiiwasan ni Izzy ang karamihan sa mga atake, nasisira naman ang kanyang damit at ganun din ang gusali, hinarap ni Izzy ang kalabang ng asar, inaakusahan siya na hindi makontrol ang sarili. At inamin naman ng kalaban ang kanyang kakulangan ng pagpipigil. Sabi ni Izzy na ang kanyang presensya ay maaaring magdulot din ng di kanais-nais na bisita sa kanyang bahay. At sumang-ayon na nga ang kalaban sa hinala ni Izzy, habang lumipat na nga ang eksena kay Siggy na nakatingin kay Tauko. Na nagsasalita at nangangako si Tauko na ibabalik ang triggerless tattoo, anuman ang mangyari, na nag-iwan kay Siggy na nagulat sa kanyang mga nakikita. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.